pa rin po tayo. Mga kausap po natin. Kasama natin ngayon dito sa studio ang sina Ma'am Jennifer Salen, Alpha Team Leader ng Special Operations Unit ng EDSA Busway Enforcement, DOTR, SAICT at si Sir Rayson De La Torre, Special Operations Group Head ng Anti-Colorum ng DOTR, SAICT pa rin. Good morning po, Ma'am Jen at Sir Rayson. Good morning, Good morning po. Ma'am Justin and Ma'am Naomi. Maraming salamat sa pag-imbita nyo sa amin sa inyong programa. Oo, sige. Ako silingin po sa inyong kaalaman sa atin po mga taga-subaybay, ang SAICT, SAIC, ay masipag magsagawa ng mga enforcement operations. Oo, si Sir Rayson, ang tagal ko rin kasama. Parang kung hindi ako araw-araw nasa EDSA kasi lagi silang nanghuhuli ng mga colorum ng mga sasakyan. So ngayon, bakit ba ngayon pag-uusapan natin, bakit ba naggagawa ng mga ganitong operations ang DOTR? Bakit nga ba kailangang hulihin yung mga colorum ng mga operators at bakit din ba mahalaga itong ating EDSA busway? Kasi ilang beses na tayo nagkakaroon ng mga issue, hindi lang mga pampubliko, mga private vehicles, minsan meron pang mga kami before may nahuhuli sila sir ng mga DOH officials na dumadaan doon sa busway. So ngayon pag-uusapan natin bakit kailangan na yung busway ay para lamang sa mga EDSA carousel buses. Okay, simulan natin kay Sir Rayson. Sir, bakit ba patuloy ang operasyon ng ating pamahalaan laban sa mga colorum? Ayun, napakagandang katanungan yan, Ma'am Justin. No? Kung napansin mo before, nagkakasama tayo sa kalsada, matagal na. Yung ating anti-colorum operations ay patuloy pa rin nating ginagawa sa ngayon sapagkat ito po ay, ang alam natin, ang colorum talaga ay illegal. Kalaban niya ng mga legal na may mga prangkisa. So sila yung naaapektuhan dun sa kanilang pagbiyahe. Then pangalawa, napakadelikado po sa ating mga pasahero yung sumakay sa isang colorum vehicle sapagkat yung insurance po ng isang sasakyan, ang inaakala kasi ng iba kung ibig sabihin na meron silang comprehensive insurance ay covered na yung pasahero. Pero yung comprehensive insurance kasi para dun sa isang private vehicle ay para lang dun sa private use. Okay. Hindi siya po pwedeng gamitin as public utility vehicle. So kung magkaroon ng aksidente, wag naman, nagkaroon ng disgrasya sa daan, hindi covered ng insurance company yung mga pasahero once na malaman na yun ay paying passengers. Then pangatlo, yung pagre-regulate dun sa pamasahe. Ayan, pangkaraniwan na nagiging reklamo ng mga sumasakay, overpriced daw yung mga pamasahe ng mga colorum. Yun po talaga yung napakabigat na suliranin natin dyan sapagkat hindi natin namomonitor yung sinisingil nila kung magkano lang yung kanilang ialok doon sa kanilang mga pasahero. No choice dahil kapag no choice ang pasahero, tatanggapin na lang. Pero yun po yung isa sa pinagbabawal kasi kailangan ma-regulate natin ang pamasahe. Ano po ba yung typical na colorum ngayon na usong-uso? Van pa din ba ngayon, sir? Yung usual na van, ito po yung mga nakikita natin ng mga nakaparada sa mga terminals, minsan nasa mga Yung malls. maitim yung tint. Yung sobrang dilim ng tint. Tama ka doon, Ma'am Naomi. Napagkahalataan. Sumasakay. Nakasakay ako siguro nung college po. Kaya share ko lang bago ituloy ni sir, no? Yung may mga bus na mga van, nasasabihan kayo na huwag kayong gagamit ng cellphone. Ay, bakit? Kasi dahil lalabas sa tint, iilaw sa tint. So makikita nila na may pasahero. Oo, so lalo na pag halimbawa, kasi dati, college din, pag galing ako Cavite, papuntang FEU, yung mga paloton, tapos madilim pa, or pauwian, wag po kayo gagamit ng cellphone kasi may mga bantay. May ganun pa palang banta. Makikita ka agad dun sa labas ng sasakyan. Yung kasing klasifikasyon ng colorum, hindi lang naman yung van na namamasada, kasama lang yon. Pero marami kasi yung klase ng colorum. Gaya niya, yung mga private vehicles na nagkikater ng mga pasahero. Ngayon, hindi lang van ang ginagamit. Meron na rin kami mga nahuhuli ng mga AUV, even sedan, meron na din.
Kasi 'di ba, nagkaroon ng time na inirerekomenda ng DOTR na mag-carpooling Ayun po ba yung kaysa sasabi niyo, sir? kaysa kaysa mamasahe kasi or kaysa mag-drive para less cars on the road. Kaso ang ginagawa sir ng ibang mga driver, instead na carpooling, which is magsasabay ka ng walang Walang bayad, bayad. naniningil sila sir. Yes. So considered as colorum na yun sir. Yes, ma'am. Basta merong money involved doon sa kanilang transaction, considered colorum na yon. Ang carpooling, sinusuportahan natin yan. Wala tayong problema sa carpooling. Pero ang konsepto kasi ng carpooling, tama yung nasabi mo, Ma'am Justin, sabayan yan eh. Iisang lugar kayo ng pinanggalingan, magkakalapit yung pupuntahan ninyo, nagsabayan kayo nang walang bayad. Walang siningil yung driver doon sa mga sumabay sa kanya. Pero once na maningil na yan ng tigwa 100 pesos or kung magkano mang amount, papasok na po siya sa kolorum. Kaya nasabi ko rin yung sedan, may mga nahuli na tayo, hindi lang po dito sa Metro Manila. Even outside, sa mga probinsya, meron na po tayo nahuli. Yung mga, ang garahe ng mga TNVS ay sa labas, sa probinsya, then pupunta po ng Metro Manila. Ang ginagawa nila, doon sa particular na, alam mo, isang toll gate, isang exit ng expressway, may mga nag-aabang na pasahero. Parang alam ko kung saan to. Sa Bulacan yan, sir, no? Parang may ganun din doon. May ganun din. Magsasakay sila. Magsasakay. Gigilid lang yung sasakyan. Pero ang TNVS kasi pinapayagan lang siyang magsingil gamit mo yung application. Through cellphone. Kailangan may nakabook. Then pag wala nakabook na pasahero, bawal pa rin yun. Considered colorum. Kasi magsisingil na sila per passenger. Considered as colorum din ba, sir, yung mga walang prangkisang mga jeep, for example? Yes. Opo. Ang mga Colorum na out din of po yan. route. Kasama din po yun. Yung po yung mga operating outside of its authorized route. Bawal din po yun. Kung ano po yung itinalaga o ibinigay sa atin ng LTFRB na mga ruta, kinakailangan po na dun lang tumakbo yung isang pampublikong sasakyan. Sapagkat pagka yan po ay lumabas, una, kakumpetensya na yan nung nandun sa ibang ruta. Pangalawa, is yung number po yung volume ng ating mga sasakyan, hindi na magtutugma-tugma, hindi nagiging balanse. Kaya kinakailangan po sundin lang nila kung nasaan lang yung ruta nila. Pati sir, yung habal. Yung habal-habal, kasama rin po yan. Dahil sila naman sa side ng motorsiklo. Dahil meron tayong pilot study ngayon para dun sa mga MC taxis. Merong mga sumali sa mga MC taxi pero hindi nagbubook. Pag hindi po yan nagbook, considered as colorum din po yan. So pati yun, sir, hinuhuli nyo? Pag natsyempohan po natin, hinuhuli din natin. Etong nanay ko, nag-comment agad. Sabi niya, mag-operate daw kayo sa Save More Molino Dasma route. Overpricing ang Pasay Taft Paliparan route. Save more. Sa Cavite. Sa Cavite yan, Cavite. Bako or Dasma. Pwede pa kayo sir doon? Pwede Sa po. Ano ba, ang operations si sir ay whole of Philippines naman? Yes, ma'am. Same pa rin po dun sa dati nating ginagawa. Kaya kahit saan po, kahit sa labas ng Metro Manila, pwede tayo manghuli. Si Ma'am Jen naman tayo. Ma'am, kayo po, sa busway po Yes, tayo, ma'am, ma'am. busway. Ma'am, bakit ba bawal dumaan sa busway ang mga hindi, ang mga Hindi private autorisado. vehicles, ganyan, ma'am. O kaya, kasi yung iba, ang nirarason nila, wala naman traffic. Kahit naman sana ako dumaan sa EDSA, maluwag naman. So, anong difference kapag sa busway ako dumaan? Maluwag din naman sa kabilang linya. Yun ma'am, lingid po sa kaalaman ng yung iba, mga karamihan po na marami na po ang gumagamit ng ating EDSA Carousel bus po. So, ang ridership po natin dyan is million na po. So, yun po. Para i-promote po yung ating transportation po, napakabilis po talaga kasi sa busway. So, kaya po, hindi natin pinapayagan na dumaan yung iba. Kasi marami na pong cases dyan na mayroon pong biglang papasok, na aksidente po. So, yun po. Tsaka, biruin nyo po ang sakay ng isang bus kung gaano po karami. Di ba sa 40s? Tama ba? 50 pataas na po yung, kasi ibang seating po nila 54. May mga 60 po na buses. So, yun po. Kaya po, maigting po ang aming pagbabantay dyan sa busway para po ma-sure po natin yung safety ng mga pasahero na araw-araw pong gumagamit nun. Kasi marami na po tayong mga pasahero dyan na may mga sasakyan pero nag-iiwan na lang.
Kasi mas mabilis po talaga Ay, pag sa oo. busway sila nadaan. Kamusta ma'am yung statistics nung sa pagsunod sa busway, yung mga ipinagbabawal na dumaan doon? Nabawasan po ba? Kasi halos everyday po natin binabalita yung sa busway. Yes, ano? ma'am. Yung pagdating, ma'am, sa mga four wheels natin, ma'am, medyo umonte. Pero pagdating sa mga motorcycle po talaga. Kasi pag nakikita po nila itong talagang maluwag, then may mga area po kasi talaga tayo na walang barriers. Oo For nga the po. safety reason naman po, kaya po yung tinatanggal. Yun nga ma'am, actually, dahil ako ay baguhang driver, ano ba, lahat ba ng inner lane ng ano ma'am, ng EDSA ay nakalaan para sa mga bus? Yes, Kumbaga, at all times, bawal dumaan sa mga inner lanes? Yes, ma'am. Meron po yan tayo dyan, ma'am, mga solid lanes po yan, ma'am. So, pero yung iba kasi medyo inaano nila eh. Yung, ano bang tawag doon, yung medyo, wala namang linya eh. Ah, Sabi nila, pinipiloso po kayo. Yun, ma'am. Kasi ang Oo. ano naman doon, ma'am, pag nag-renovate po kasi ng Kalsada. kalsada, hindi na po nababalik agad po yung markings naman eh. So, pero considered po din yun as a busway naman. Kasi bago ka naman po bago ka makarating po doon sa lane na yun, meron po tayong mga signages po doon na busway only. So Bus para only. sa mga motorista, the safest is dapat wag nang dumaan dun sa Yes. innermost lane kung kayo ay private. Pero anong mga sasakyan ba ma'am? Bukod syempre sa mga EDSA buses, mga carousel bus natin, ano-anong mga bus po ba yung allowed dumaan sa busway? Meron po tayong iniload po dyan, yung DOTR niload po yung ating P2P na mga buses po. And then yung pong UB Express po. Pero meron pong list na kung yung ina-allowed lang, ma'am. Ang pagkakaalala ko, ma'am, ang sa UB is 5 UB buses lang po yung nandoon. Okay. Then Which yung are, sa ano yun ma'am? Ano yung Ube. ube? ano po yun, ma'am? Airport. Punta silang airport. Okay. Tubig. And then ma'am, halimbawa, mga emergency vehicles tulad ng bombero, ambulansya, police, pwede ba silang dumaan doon ma'am? Yes, ma'am. Yung pagdating naman sa bumbero naman, ma'am, basta po mag-responde sila sa Sunog. mga sunog, Opo. allowed naman po sila. Ang ating mga kapulisan po, basta po marked vehicle po yung gamit nila, allowed naman po sila. Yun din po yung iba kasi sabi nila, police naman po sila. Doon po kami medyo araw-araw medyo kasi private po yung gamit nila eh. So kailangan ma'am, yung mga may nakasuot na pulisya Yung na marked, ma'am, talaga na vehicle na lang, mga Hindi yung mobile, ma'am. private. hindi pwedeng yung motor ng pulis. Hindi po Unless pwede, ma'am. HPG, for example, kasi Yes, may ma'am, yun po. designated Basta talaga po, sa mga... ang punta po nila doon po sa duty po nila. Kasi mayroong mga HPG po nagre-responde po doon sa mga trabaho po nila. Ganun. Paano nga pag Ina-allowed naman, ma'am. emergency tapos naka-private vehicle? Kunyari, mga anak na yung asawa niya. Tapos, syempre, hindi na siya nakatawag ng ambulansya. Tapos, nadaan sa busway. Yun, Ano ma'am, pong case-to-case decision basis making? pa rin, ma'am. Pag talaga naman po nakita nyo na emergency naman po talaga, ina-allowed naman po. Ma'am, syempre, pag naghuli kayo, kunyari sasabihin ng iba't darason, nagmamadali ako kasi ganito, ganyan. Ano yun, ma'am? Paano nyo nalalaman na legit yung emergency ng iba? May mga cases, ma'am, na questions? nandun po talaga. Yung katulad po, ma'am, na sinabi po ni Ma'am Naomi na may mga anak talaga. As in, nandun na talaga Kailangan yung may mo dugo makita. na. Hindi, ma'am. Kasi, Nag-visual yes, inspection ma'am. kayo. Kailangan silipin, ma'am. Kasi, Mamaya acting lang po, pala. kasi para po talaga ma-sure na emergency po talaga yung pupuntahan nila. Pero pag nakita naman po namin na emergency, immediately po talaga nire-release na po agad. Pero kung nag-reasoning, maraming ganun, ma'am. Nag-reasoning lang talaga. Meron pa nga mga tipong, ngayon ko lang nalaman na bawal palang dumaan. Diyos ko, ilang panahon nang nandyan yung Oo nga, busway. ang pamahal na nga yung singil eh. Oo. Ma'am, paano naman kung halimbawa may mga instances kasi tayo na may mga involved na personality o kaya mga ahensya ng gobyerno na kunyari, may sticker pa sila ma'am ng ahensya ng gobyerno na nagsasabi na doon sila nagtatrabaho. Pwede ba sila ma'am? Meron po kasi tayong memorandum dyan, ma'am. So, kung ano lang po yung nakalagay po doon sa memorandum, yun lang po ang ina-allow sa EDSA carousel bus lane, ma'am. So ano ba, kumbaga malaking tao, pangkaraniwang Pilipino, kung kayo yung naka-private vehicle, hindi kayo pwedeng dumaan Yes, sa ma'am. busway. Basta hindi po kayo kasama doon sa authorized, ma'am. Ayan, Justin, may mga tanong tayo sa ilan nating netizens na sa ating studio guest. Simulan natin kay Nicole Santiago. Para po siguro ito kay Ginoong De La Torre, isa pong
commuter si Nicole na madalas sumasakay ng UV Express. Ang tanong niya, paano po ba malalaman kung colorum yung sinasakyan mo? May pananagutan ba ang pasahero kapag napasakay siya sa colorum? Lalo na kung rush hour at mahirap mag-commute. Pagdating po dun sa pananagutan sa mga pasahero, wala naman po. Hindi naman sila kasama. Kaya lang, maaabala sila. Dahil pag nahuli natin ng isang kolorong vehicle, ibababa po namin sila kung saan yung mas ligtas na makakasakay ulit sila dun sa tamang pampublikong So, transportation. kumbaga hindi DOTR ang maghahatid sa kanila sa kanilang destination, sir. Hindi na po. Ililipat lang po natin sila sa isang tamang pampublikong sasakyan. Kung saan po sila makakasakay ng ligtas sila. Pero yung abala, na-delay na yung biyahe nila, ay yun po yung isang mabigat dun eh. Pwede bang i-request, sir, na ibabalik yung pamasahe? Kasama po yun, pinababalik po natin ng pamasahe. Dahil yung kolorum ay hindi po siya pinapayagang magsingil ng pamasahe sa pasahero. Tapos kung para malaman naman po kung legit yung kanilang sinakyan, una po kailangan po may mga body markings yung kanilang sasakyan. Then lagi po nilang titingnan ang mga UV Express, nakasulat po yung ruta. Kung saan po yung ruta nung particular na sasakyan na yon. Maging aware din po sila kasi baka mamaya hindi naman pala doon pupunta yung sasakyan pero Dun mukhang lalagpas na doon sa sinasabi nating ruta na nakasulat doon sa kanyang body markings. Delikado po yun. So kailangan mabisual din ng ating mga pasahero. Yung mga unmarked at heavily tinted na mga vans, yan po, wag nyo pong tatangkilikin sapagkat yan po ay nakalalamang kolorong po yan. Sir, pag halimbawa, may instances na ba na ang nahuhuli nyo, may body markings, pero colorum pala? Meron na po. Na kunyari, fake yung mga hirap nakadikit. naman yan. Oo. Meron na po, ma'am. Yung ating kagaya po nung nahuli namin dito sa may area po ng Makati nung nakaraang taon. May body markings, kumpleto. Pero ang napansin po namin, yung ruta, imbis po na Antipolo, Ayala, yung Ayala, mahalata mo na nakatapal. Pinapalit-palitan. Opo, nung tanggalin po namin yung nakatakip na Ayala, lumabas po ay Cubao. Yung ruta. So, wala po siya doon sa authorized route. Then, meron naman po na mga UV Express na nagpapanggap na UV, pero private vehicle pala. So, wala po yung prangkisa. Kung yan po ay hindi nanggaling sa isang lehitimong terminal, magtaka na po kayo doon. Kasi ang konsepto po talaga ng UV Express ay point-to-point din po yan. Okay. Kaya lang po, dahil nga po may mga pasahero tayo na minsan hindi na po nakakarating doon sa mga terminals, pinipick up naman na nila along the way. Pero kailangan masiguro rin kasi na yung mismong UV Express po na yan ay nanggaling doon sa terminal. At ngayon po ang kagandahan, dahil ang mga UV Express ay kasama po doon sa nag-consolidate na, may mga logo na po sila nung kanilang mga transport co-op kung saan po sila nakasali. So, yun po, isang napakalaking tulong po yun para ma-identify ng ating mga pasahero. Kapag ka meron pong logo nung kanilang cooperative, nung transport co-op nila, posible na yan po ay legal. Sir, kapag UV Express ba, dapat yellow plate? Before yellow plate. Pero ngayon po kasi wala na nilalabas ang LTO na yellow plate. Yung black and white na plaka na lang din po ang ginagamit ngayon. Pero yung markings kasi makikita natin doon sa gilid, yung case number nung sasakyan, tapos kung sino yung operator, yung detalye po ng kanyang prangkisa ay nakalagay din doon sa body nung sasakyan. Pati yung LTFRB, Yung kasama number. din po ba Yung yun? yung Opo. mga Yung kung saan kapag may pwede magreklamo. Yes, Pag may opo, problema ka. May reklamo ka? Meron. Ito, speaking of kolorum po ulit, galing naman ito sa ating netizen na si Lani Lagman. Talaga ba? Parang hindi ito yung pangalan ng netizen na to Kapag rush hour po ba at naglipa na yung mga rider na nag-aabang sa mga lugar na kumpulan ng pasahero at nag-aalok ng sasakyan, malaking tulong rin lalo kung mahirap sumakay. Pero legal daw po ba ang mga ito? Bakit parang wala daw nang huhuli sa kanila, sir? Depende po yung nag-aalok. Siguro kung yan po ay nakabook yung kanilang pagbibigay ng serbisyo. Dahil makikita naman po natin yung mga MC taxi Maaaring nandyan lang po sila, pero kailangan po mag-book muna yung pasahero. Dahil kung sakaling wag naman nagkaroon ng aksidente, yun po yung magiging basis natin na
na pasahero ka talaga ng isang legal na MC taxi. Pero kung yan po ay kinontrata ka lang, asan ang proof natin? Wala, 'di ba? Kaya yung pagdating doon sa insurance claim at yung pagpapatunay kung yan ba ay legit o hindi, medyo mahirap pagka wala tayong booking. Kaya lagi po kayong tatangkilik doon sa mga TNCs na TNCs o yung ating mga MC taxis galing doon sa kanilang application. Ma'am Jen, ano pong parusa kapag dumaan ng busway? Ayun po, ang kanilang pong first offense doon ay yung pagdaan ng busway po is 5,000 na po yun. Yung unang Una violation pa lang? yun. Yes, Okay. ma'am. Another pa yun, ma'am, magdadagdagan pa yun kung sakaling meron pa pong additional violation na nakita doon sa kanila. Like kung nga po, ito ma'am, lagi po ito nagiging problema namin kasi hindi kasi alam or hindi marunong magbasa ng OR itong mga rider natin. So, lagi nila sinasabi, hindi nila alam. So, yun po, para ma-verify kasi lagi po yan, merong unregistered. Na vehicle? Yes, ma'am. Yung mga motorcycle, ma'am. So, lagi kami nagkakaroon ng argumento dyan na hindi naman expired yung registration. So, hindi nila alam, ma'am, kung paano basahin yung kanilang OR. So, like example, ma'am, para na din po matuto din yung iba. Like example, ang plaka niyo po is 456. So, ang last plaka mo, ma'am, is number 6. Okay. So, June po yun. Okay. So, ang second natin is 5. So, ang 5 po kasi is, tatama po siya ng second week. Kasi 1, 2, 3 first week, then 4, 5, 6 is the second week. So, ibig sabihin po, June ng second week, expired na yung Lisensya? yung OR, ma'am. Yung OR. Okay. Yung race ORCR. Yung OR, ma'am. Oo. Yung OR lang naman, ma'am, yung na-expired po doon. Yung sa registration ng vehicle? Yes, ma'am. Okay. So, pag kung nahuli po kayo ng July, noong August, expired na po yung inyong OR. Tapos, no, para maiwasan din po na, kasi ang unregistered po, ma'am, is impoundable po kasi ngayon. So, So, pwede na nagbayad ka na ng 5,000 dahil dumaan ka sa The busway. busway. Yes, ma'am. Tapos Additional matotoo pa yung sasakyan Yes, mo. ma'am. At mahal kaya kapag na-impound, yung parking fee dun sa impounding center, parang everyday, di ba, ang bayad dun? Parang depende. Pero ngayon po sa LTO wala na po. Fixed na siya. yung violation lang, ma'am, na Violation na lang. unregistered, yun na po yung babayaran. Ma'am, anong pinakamahal na parusa sa pagdaan po sa busway? Kuya, yung third and repeated offense, ma'am. May ano ba doon, pagbawi ng lisensya or suspension ng lisensya? Every time, ma'am, na mahuhuli naman sila, ma'am, kino-confiscate naman po yung license, Okay. ma'am. Kasi ang lahat po ng SAIC po is deputized po by LTO po. Ayan pala, importante yun. Kasi di ba minsan, parang may mga traffic enforcers na hindi ko ba alam kung nang-power trip, nang hinihingi yung lisensya. So, sino-sino lang ba ang authorized kumuha, magkumpiska ng lisensya? Ang pinapayagan lang po, base po dun sa Republic Act 4136, ay yung deputized agent or enforcer ng LTO. Okay. Yun lang po ang po pwede magkumpiska. So, ang halimbawa, sir, yung mga traffic enforcer ng mga cities, hindi? Depende ma'am, kung sila po ay deputized na, pwede po. Kung Paano deputized malalaman, sir, Kung kung deputized? Kagaya po sa amin, meron po kaming ID na pinapakita, galing po yun sa LTO. So pwede pong, kung halimbawa, hanapin po siya nung motorista, pwede po namin ipakita na kami po ay deputized ng LTO. Sir, di ba may demerit points pa tayo? Pag Yes. every time na mahuhuli, for example, sa busway, may demerit points. Yes, na. ma'am. Ilang points ang nababawas dun, ma'am? Pagka po kasi ang for hire, iba po kasi ang bawas, ma'am, pagka for hire po ang sasakyan. Mas Like yung malaki, sa- di ba? Times 2 po lagi. Okay, so sa private vehicle, ma'am, paano? For, Ilan? like example, ma'am, yung disregarding traffic sign sa busway po, sa pagkakaalam ko po, ang DTS is 5 points, ma'am. So kung ikaw ay pampublikong sasakyan, ibig sabihin for hire, tama ba? 10 points? Yes, ma'am. Eh, di ba parang 40 points lang? Yes. 4 na huli lang. Oh my God. Apat na huli lang, pwede nang ma-revoke yung lisensya ng driver. So, ibig sabihin, Hindi na pwede mag-renew. hindi na ma'am. So, po pwedeng dun sa unang huli ay sana matuto na yung motorista natin. Kasi hindi po biro-biro yung demerit points. Ang lagi pong tinatanong sa amin ng mga nahuhuli namin, even sa mga kolorum, magkano po ang multa niyan? Yung multa, sabi ko nga, madali nyo lang naman magagawa ng paraan yan, yung multa. Pero ang problemahin nyo, yung demerit points. Kasi yan Hindi ay... naiisip. Hindi nyo naiisip.
lalo ngayon, ang lisensya natin, di ba, umaabot ng 10 taon. Yes. Opo. So, kung baka mamaya hindi umabot ng 10 taon yung inyong lisensya. Sir, paano ba yun? Pa-explain lang, sir, very quickly yung demerit points. So, meron kang 40 points kapag nakuha mo yung lisensya. And then, sir, pag nababawasan, di ba may kakailangan pang seminar, may suspension, and may permanent revocation ng license? Yes. Pa-explain lang, sir. Depende po yun, ma'am, kung nakakailang beses na po kayo nahuli at pumasok sa system ng LTO. Okay. Sa unang mga violation naman po, depende kung anong violation, yung pong inyong points. Si LTO naman po ang magbibigay ng points. Nagkaiba nga lang pagdating po sa public utility vehicle, lagi siyang times 2. So kung yung isang violation na nagawa ng driver ay 5 points, magiging 10 points yun kung yun ay public utility vehicle. Then pag yun ay naubos, Yung 40 points. yung 40 points, i-revoke na po yung kanyang lisensya. Forever na yun, sir? Or until such time? Sa loob po ng 2 taon. Okay. So, kunyari, Then pagbalik po ng after 2 years, Dapat mabait ka hindi na. na po sana. sana mabait na siya, pero ang problema po doon ay babalik po siya sa basic. So yung record po niya, So, hindi yung siya previous non-pro? record niya ay mawawala na po yun, babalik po siya sa student permit. Oh, Tapos hanggang tapos driving baka school ka pa. mag-non-pro. Oo, kasi ngayon, ang pagkuha ng lisensya, student permit, tapos kailangan, school. kahit na marunong kang magmaneho, kailangan dumaan ka pa rin sa Theoretical. yung practical. Yes. So, theoretical and practical. Practical, yes, ma'am. Tapos, oh my gosh, ang tagal yan. Bilang kumuha nga ako recent ng lisensya, ang tagal. Tapos, sir, pwede bang forever? Meron bang gano'n na forever ka na mawawala ng lisensya kasi antigas talaga ng ulo ng driver? Possible naman po yun kung talagang habitual na yung kanyang pagiging pasaway sa kalsada. Ay, hindi na po siya, maaaring hindi na siya bigyan ng LTO dahil hindi na siya fit para makapagpatakbo o makagamit ng isang sasakyan sa pampublikong kalsada. Okay. Sige po, huling message na lang po sa ating mga kababayan. Reminders na lang po sa paggamit ng busway at sa mga colorum vehicles. Ma'am Jen, una ka na Ayun po. po, para po sa lahat po ng mga ating mga driver. So, ano lang, araw-araw disiplina, ma'am. Yun lang po kailangan. Disiplina sa kalsada. Then, yung mga tulad na ng bus lane, wag na nating subukang pasukin kasi bukod sa abala na sinasabi nga ni Sir Rayson, kasi malaking abala talaga pag nahuli po kayo. Bis na nagmamadali ka, lalo ka mapapatagal kasi i-apprehend ka. Iwasan na lang. So, ayun na lang po. Ang baunin na lang po yung pasensya. Siyempre, nasa Pilipinas tayo. Traffic po talaga. Tsagain na lang natin yung moving naman siya eh. So, tsagain na lang yung traffic para walang Agahan ng alis. Yan, agahan, ma'am. Kasi, Mga 2 hours. Naalala ko kasi before, kapag naghuli kasi ng busway, ang ginagawa nila, ginugulat nila, pupunta sila sa busway, tapos yung unang-unang sasakyan, haharangin nila. So, kung may barrier yung mga nasa likod, lahat ng nandun, hindi makakaalis. Damay-damay. Damay-damay. Kahit yung mga nasa tamang, yung mga buses na nasa busway, Ay, oo. Sila na damay dapat din sila. papadaanin sila, kaso yung mga nasa harapan niya, nahuli. So, ang dami mong inabala, hindi lang ikaw. Sir Rayson, last message na lang po natin. Ayun, para naman po sa ating mga kababayan, lagi naman po namin itong paalala na ito pong mga kolorum na inyo pong napapansin sa inyong mga lugar, maaari pong ipaalam po ninyo sa amin, pwede pong ipadaan sa aming mga social media pages. At ito naman po ay aming araw-araw na tinitingnan, binabasa namin ang inyong mga hinaing, ang inyong mga sumbong, para ito naman po ay mabigyan namin ng aksyon. Yung ating pong mga kababayan, kinakailangan po ay mabigyan natin sila ng tamang maayos na masasakyan dahil ito nga po mga kolorum ay napakadelikado po para sa kanila, sa kanilang kaligtasan. At ganun din po, pagdating nga doon sa kanilang pang-araw-araw na gastusin ay nakakadagdag yung sobrang mahal na singil ng pamasahe. Kaya ito po ay aming inaaksyonan. Masa po kayo na ang SAIC, lalo po ang Special Operations Group, base po dun sa guidance na ibinibigay po ng ating butihing kalihim, si Secretary Jaime Bautista at ni ASEC Tracker Lim, ay patuloy po namin gagawin ang aming trabaho umaga, tanghali, gabi, hating gabi. Makikita nyo po kami sa kalsada, pero ito po ay biglaan para hindi po malaman ng ating Surprise. mga nagbabiolate na yan. At hindi lamang po dito sa Metro Manila, pati po dun sa ating mga karatig probinsya.
ay hinihikayat po namin na iparating po ninyo sa amin kung ano po yung mga napapansin ninyong mga illegal na aktibidad dyan. Okay po. Maraming salamat, Sir Rayson De La Torre and Ma'am Jennifer Salen mula sa DOTR, SAICT o SAIC. Marami pong salamat at sana sa ating mga taga-pakinig, taga-subaybay, naku, magtanda na. Lalo na yung mga motorista dyan. Sayang ang points kung mababawasan Oo lang nga. din kayo. Ayan. Okay, ang oras po natin, 10:44 na po ng umaga sa atin pong pagbabalik. May public service pa rin po tayo at may ilan pa pong mga balita. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Kapwa Ko, Sagot Ko.